The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this name,
delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God. Good morning, brothers and sisters. We are the granddaughters of Minister Boy Salvacion, and we are here to offer a song to the Lord. Lord, I've been blessed by your love. You've shown me your constant care. You're giving me all that I need, and never really leaves my side. Now all I wanna do is thank you, praise you, return all glory. And so I call to you, Lord, give me the strength to please you. I wanna make you smile on me, oh Lord. I wanna follow you, Jesus. Let your love make me shine like you do. Lord, you've set the best example of victory over sin. Jesus gave himself for me to rescue me from wickedness. So Lord, let me not forget the reason of his death on the cross. And so I call to you, Lord, give me the strength to please you. I wanna make you smile on me, oh Lord. I wanna follow you, Jesus. Let your love make me shine like you do. Show me the blessings of obeying. Show me how happy I can be. Let not evil take me away from your love. And so I call to you, Lord, give me the strength to please you. I wanna make you smile on me, oh Lord. I wanna follow you, Jesus. Let your love make me shine like you do. Let your love make me shine like you do. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Purihin ng Panginoon. Kami ay muling bumabati sa inyo, mga kapatid, ng isang napakagandang araw. Saan man kayo nandoon, ang aming mga comfy family, ang North, East, West, and South.
at sa aming mga outreaches, sa ating mga kapatiran na nasa ibang bansa. Salamat sa Panginoon. Nawa kayo ay datnan ng ating palatuntunan na ito ng GMJ Thursday Edition ng napakasaya at na lahat ng pagpapala ng Panginoon ay nasa inyo. Sige, tawagin natin si Pastor Fred sa ating opening prayer. Okay, manalangin po tayo. Diyos namin na mapagmahal, hindi kumukupas. Laging bago, araw-araw. Sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, maihayag namin how you describe love in your word. Speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen and Purihin amen. ng Panginoon. Yan, salamat sa Panginoon. At dahil ito po ang last Thursday para sa buwan ng pag-ibig, kami ngayon ay nakapula. Salamat sa Diyos. Hindi ba? At sige, bago tayo magtuloy-tuloy, basahin muna natin ang ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Psalm 136 verse 26. Ang sabi po, "Oh, give thanks to the God of heaven, for His mercy endures forever." Talaga namang napakasarap magpasalamat sa Panginoon. Sa ating Tagalog version, ang sabi, O magpasalamat kayo sa Diyos ng kalangitan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Yan, hindi talaga nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay laganap sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay laganap sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Sige, sabayan mo ko pang Minister Arnold. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Ang pag-ibig ng Diyos ay laganap sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Walang makapaghihiwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos, kahit muna sa pag-ibig niya'y wagas at walang kapantay. Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Panginoon at talaga namang kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, kahit na ano pang naging problema na mag-asawa, hindi tayo mapaghihiwalay. Yan ang magbubuklod sa atin. Last week po, last Thursday, tayo po ay nagsimula sa ating part 4. At ito po ay ang naging topic natin. Sabi nga, ang overall topic natin sa part 4 is, I am loved, so I love without reservation. Ganyan po ang pag-ibig ng mag-asawa. Wala nang tinatago.
Wala Wala nang nang- reason. Wala nang reason pa para hindi mo, hindi ba nagkakatuklasan na kayo kapag ka naging mag-asawa na eh, hindi ba? Pagka kayong nagsama na, doon mo malalaman, doon mo makikilala kung ano, hindi ba Yung bagong mag-asawa, kung kumain, ano saba? bago yan, ang habang dalaga at binata, oo. Ang babae, Pagkatapos, pagka matagal na saba. wala na yung finish. Hindi ba? Totoo naman yun. Habang syempre, hindi mo kasi alam kung kayo ang magkakatuluyan eh. Kami mga babae, ganun yun. Hindi namin pinakikita po agad yung kung sino kami talaga. Syempre, may reservation. Pero kapag ka ang pag-ibig ng Diyos, ang nasa iyo, wala ka na reservation. Wala ka na itatago pa. Lahat ay hayag na. Kaya salamat sa Diyos. Kaya, Meron pa isa yan, ano? aha, Pagkakain sa restaurant, pagbago, oo. bubuhatin pa silya. Oh, yun ang ginagawa ng lalaki. Tapos ginaganon, no? Mm-mm. Pag matagal na, Bahala ka. Tinatanggal na upuan, matumba ka na dyan. Yan na. mga biro lang po Mga yan. biro yan. Pero ang tunay na nagmamahalan Yes. habang tumatagal. Lalong Tumatamis. tumatamis. Kasi itong magiging topic natin na ikalawa dito sa ating part 4, ito po ay napakahalaga po para sa mag-asawa. Pero bago yan, tapusin ko na itong introduction natin. Kasi last week, ito po, ang naging first topic natin, God is love, so I am empathic. So, ito po yung diniscuss natin na yung nagiging maunawain ka na, you are putting yourself in the shoes of others, hindi ka na nagiging judgmental. Kaya napakahalaga na nauunawaan mo na kapag ka ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at kilala mo ang Diyos na siya ang Diyos ng pag-ibig, makukuha mo yung qualification ni Lord. Nagiging empathic ka na, nagiging maunawain ka na, at yung pagiging maunawain na yon nagre-resulta ng tunay na pag-ibig sa isa't isa. Yan, kahit na hindi lang sa mag-asawa, kundi sa kapwa mo, lalong-lalo na sa mga nakapaligid sa iyo. Kasi binabasa po tayo mga kapatid. Napakahalaga po kung ano yung nagiging attitude natin, especially towards others. Tayo po ang nagiging living gospel, the walking gospel that the other people are reading. Yan po ang nakikita sa atin. Kaya sasabihin ko, ang plastic nyo naman, hindi po. Hindi po ka-plastikan yung magbago. Kahit na nararamdaman mo na parang hindi mo kaya, gagawin mo eh. Kung talagang mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang pagbabago. Dahil you are already bearing the name of Jesus Christ. Kaya yung Christian, yan, napakahalaga ng pangalan ng Panginoon. Huwag nating bibigyan ng mantsa. Hindi ba? Doon na hindi naman on the process. Process pa yan. Huwag nating kukunin, wag tayong mafe-feel na disappointed kung paminsan-minsan nagkakamali. Sa proseso pa tayo mga kapatid, kaya nga tayo ay nag-aaral. Kaya sabi nga ganon, ang pagiging empathic, ito ay nagre-resulta ng napakagandang maunawaan mo lang lalong-lalo na yung sarili mo. Nakikilala mo na ngayon ang sarili mo kung paano ka magmahal. Yan. Kaya ngayon, ito po ang ikalawa nating topic. Naging topic natin last week is God is love, so I am empathic. This time, ang ating pong topic ngayon is God is patient, so I am enough. Pagka-patient, kasi naalala ko yung isang awitan natin, yung kinompose ni Sister Vera, ganito kung hindi patient si Lord, hindi lalakas ang loob mong lumapit sa Kanya. Kaya hindi mo makakanta ito Tingnan mo yung awitin na tong, heto na naman, sabi niya. Amen. Heto na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan.
kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin, O Panginoon, O Panginoon, sa'yo ang luwalhati. Yan, medyo mataas yan, pero salamat sa Panginoon. Baka Talagang kapag ka, ayoko sumabay, baka mabitin ako. oo, mabibitin ka talaga. Pero, glory to God, talagang, kung kabataan ko yan, medyo nandun na talaga, gas-gas na. Pero, Natural po sa kanya yan, kaya matinis patient na ako. talaga yung boses ko, mga kapatid, sobra. Kaya, itong ating awitin na to, imagine mo, sabi nga ganun doon sa lyrics, hindi ba? Andito na naman tayo, hihiling na naman ang hiling. Kaya yung healing, yung prayer, yung healing ministry, kuminsan na pagbibiroan naming mga manggagawa. Ito yung nasa healing ministry ka na naman, hiling ka na lang ng hiling. Yan. Kaya sabi nga yun, pero si Lord hindi nagsasawa. Because He is really patient. Kaya basahin muna natin ang ating scripture ngayon, Pastor Fred. 1 Corinthians 13, verse 4. Ito po in description ng pag-ibig. Love paragraph. 1 Corinthians 13:4. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. This is the message of the Lord taken from 1 Corinthians 13:4. Mananalangin po tayo. Diyos namin na pinakikita sa amin kung papaano ka nagmamahal, lalo na sa aming paulit-ulit na pagkakasala. Subalit dahil sa iyong pag-ibig sa amin, maaari kaming makalapit sa iyo without hesitation. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and Purihin ng amen. Panginoon. Yan. Talaga ito. Itong love paragraph, actually hanggang verse 82 eh. Kapag binasa natin ng love paragraph, 1 Corinthians 13 verses 4 to 8. Yan. Pero dahil ang topic natin is love is patient, mapapansin niyo po ba sa love paragraph, ang unang-unang description ng pag-ibig ay patience, katyagaan. Yan, katyagaan, matyaga, Mapagpaumanhin. mapagpaumanhin, Isa. matyaga. Yan. Kaya napakarami pong definition ang patience. Ba't kaya inuna ito? Kasi, hindi ba, talaga naman, sa totoo lang, kaya yung madalas naririnig ko, mga kapatiran natin, sa totoo lang, ito talaga ang nagiging isa sa nagiging kasalanan ng bawat isa sa atin. Yung palagi bang mainipin, hindi ba? Yan ang antonym ng patience eh. Hindi ba? Impatient, mainipin, wala kang katyagaan. Kaya ito ay nagpapakita na inuna ni Lord yan dahil yung mga susunod na description, matetest ka. Matetest tayo, mga kapatid. Kaya itong patience, napakaraming definition na dapat nating tingnan at ipander natin. Mga pastor, ano ang isa sa definition mo? Patience, there are so many definitions to ponder about.
God has the patience, and that is the ability to wait an extended amount of time for an expected result. Yan. Sobrang umanhin. Oo. Sobra. Kasi si Lord willing eh. Hindi ba? Sabi niya, willing siyang maghintay in an extended amount of time for an expected result. Alam niya, magkakaroon ng resulta. Alam niya na itong anak ko na to maliligtas. Kasi tandaan natin, ang kaligtasan tapos na, nagawa na ng Panginoon. Pero hindi po niya ini-impose to, hindi pinipilit. Kinakailangan kasi para tayo magkaroon ng kaligtasan, tanggapin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. So, siya ay naghihintay ng pagkakataon, na tamang pagkakataon para tayo ay tumanggap ng with all our hearts, hindi ba? Pero alam ng Panginoon yun, wala namang nalilihim sa Kanya. Pero, kung gugustuhin ni Lord, di ba, isang click lang yan, pwede, di ba? Kaya niya, Diyos siya eh. Pero, hindi, si Lord gusto niya buong puso. Kaya siya doon sa Revelation 3, sabi nga, I'm knocking at the door. Sabi gano'n niya, if you want to open it, di ba, I'm going to dine with you. Kasi si Lord, hindi siya intruder. Kaya kailangan, nagwe-wait siya. So, another one. Patience is accepting a difficult situation from God without giving Him a deadline to remove it. Aran. Hanggang bukas na ng Lord, ha? Kasi yung ating patience, kailangan matulad din sa Panginoon na hindi ka nagbibigay ng deadline doon sa mga tao na pag hindi ka pa nagbago hanggang sa isang linggo, hindi, patient ang Panginoon. Amen. Our patience does not lose its cool when things take longer than expected, but it doesn't give up either. Oo. Hindi Hindi nawawala yung control niya. Hindi nagwawala. Kumbaga, he doesn't lose his cool. Cool ka lang, mga kapatid. Cool lang. Kasi kung it takes time, hindi ba? Lalo na sa paghihintay ng kahit na sa pila na lang, hindi ba? Meron kang, ang dami na to. Itong patience na to, araw-araw yata ay natetest tayo, mga kapatid. Sa pila na lang. Kami mga senior, kuminsan sa punta mo sa butika, lalo na dyan sa medyo mga malalaking butika, meron talagang line para sa senior. Kung bakit, mas marami pa ang senior. So merong minsan, nandun ako sa Mercury actually, dala-dala ko, akong bibili. Hindi pinaupo muna kami, pila. Kuha ka ng number. May nakita akong isang senior na doon ho kasi sa kabila, yung usual, yung mga hindi senior, mabilis yun, yung mga retail din, mabilis siya. Pumunta yung senior doon at doon po siya nag-transact. Alam niyo po bang hindi siya in-entertain at pinapunta pa rin siya doon sa linya? Ito po yun sa Antipolo, hindi ko alam sa ibang branches ng Mercury. Di ba? Pero hindi, sinasabi ko lang talaga yung totoo. Pinapunta po siya doon sa linya ng mga senior. Kasi sabing gano'n nung matanda. Ang daming kon doon nagmamadali ako, yung gano'n, ganito. So, I know na ikinwa naman siya, kasi lalo na kung tama naman ang reason, in-entertain naman siya. Pero usually, ganun po tayo, hindi ba? Kung alin ang mas mabilis, hindi tayo talaga makapaghintay. Yun ang pon dyan. Sabi nga ngayon, ang patience doesn't lose its cool when things take longer than expected, but it doesn't give up either. Hindi ka naman susuko. Yun ang patience. Yun yung hindi susuko. Oo, hindi na nawawala yung coolness mo, yung matyaga ka pa rin naghihintay ng may kasiyahan. Hindi ka galit, hindi ba? Yan ang ibig sabihin. It takes longer, di ba? Kuminsan, nagtatagal talaga. Pero hindi kayong sabihin nagwawala na. Ano ba? Gano'n. Ang dami mo na sinasabi. Pero hindi ka rin nag-give up. Amen. Madalas sabihin natin yung sa totoo lang, di ba? Oo, yun. Maraming kayo, sa totoo lang, ha? Mhm.
it's true realism. Sa totoo lang. Hindi ito perfectionism or defeatism. Oo. Itong patience nito, Patience. hindi ka naghahanap ng perpektong tao, naghahanap ka ng perpektong Diyos. At ikaw o ako ay hindi defeated sa anumang bagay na ginagawa ng isang tao towards other people. Amen. Yan. Pero Pastor, may nakita akong test ng yung dito sa patience pagdating sa kwan. Alam niyo po ba na minsan ang mami ang nagturo nito nung bago-bago pa ako. Sabi niya, gusto niyo maging perpekto? Sabi niya ganon. Gusto niyo makita kung sino ang taong perpekto? Sabi niya, sa James 1, sabi ganon niya. Yung sa James, sabi ganon niya, doon sa tang, yan. Nakakatuwa kasi, kapag ka gusto mo raw na ikaw ay, yung kasing pananalita pala natin, doon mo makikita. Sabi nga nun kasi doon sa isa sa meaning, sa totoo lang, it is not perfectionism or defeatism. Ibig sabihin, hindi ito, ang patience, hindi nangangahulugan na perfect ka o kaya ay talunan ka. Pero nakakita ko ng definition ng isang perfect na tao, dito po sa James, pagdating po sa tang. Kapag ka ang isang tao raw ay hindi na nakapagsasalita ng hindi tama pagdating sa tang, sabi nga mo niya, yun na ang isang taong perfect, di ba? Ano? Sige, Pastor, kuwan mo yan. Kuwan mo. Sundan mo. Sabi ganun doon sa James, sige, James 3. Verse 4, behold, the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by small rudder, wherever the inclination of the pivot is. So also the tongue is a small part of the body, and yet it doesn't boast of great things. Behold, how great a forest is set flame by such a small fire. So, ito pong pagka na-control mo ang tongue mo, ito po ang no one can tame the tongue sa verse 8. It is a restless evil and full of deadly poison. With it we bless our Lord Father, and with it we curse men who have been in the likeness of God. From the same mouth come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. So, kapag yung tongue natin ang na-control natin, at dahil alam natin na ito ay nagsasalita ng blessing at nagsasalita rin ng curses, ikaw ay mape-perfect. Pagka na-perfect mo, ang iyong dila, yun yung perfectionism. Ito yun na yun. Pero may nakagawa ba? Kasi mismo yung ating dila ay nakakagat ng ating ipin. Kasi siguro kung minsan nagagalit, minsan nakakapagsalita tayo ng hindi tama, so nakokorek tayo dahil nakakagat natin ang ating dila. Hindi ba? Kaya sabi nga ganun nung kwan, kaya itong patience, napakahalaga na i-relate natin sa perfectionism o sa definisim. Kapag ka ikaw ay nakapaghintay, katulad ng dila natin na kapag hintay tayo, hindi tayo magsasalita ng hindi maganda, yan, tayo ay magiging, di ba? Yun na, ma-achieve mo yun. Pero hindi Sabi gano'n. So it is not, hindi yun ang basihan ng pasensya. It's not perfectionism or definisim. Meron tayong mga Hebrew word at saka Greek words pagdating po sa word na patience. Sige. Ito. Sa Hebrew. Sa Hebrew, ito po shibil. Shiel. Shiel? That means to bear in pain, as in birth pain, to grieve, or to be in anguish, or to Travail. Ang spelling po, C-H-I-Y-L. Chiel, parang chiel. Yung ganon. To bear pain. Oo. Kaya katulad ng Psalm 37 verse 7, ang sabi po, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. So it means you bear in pain, nakakakita ka ng wicked sa paligid mo. Pero
samang-sama na ang loob mo, lalo na yung, katulad ngayon, nangyayari sa ating bansa, nakikita mo na eh. But, sabi nga, in the presence of the Lord, you wait patiently for Him to act. Hintayin natin na ang Diyos ang gumalaw. Di ba? Yeah. Hindi tayo magrarally ng kung ano-ano dyan para lalong magpalala sa sitwasyon ng bansa natin. Kundi, sabi nga, be still in the presence of the Lord. Bayaan mo. Alam mo na hindi nalilingid sa Panginoon ang lahat ng bagay, kahit na sa ating pamilya, sa ating anumang sitwasyon na nangyayari sa ating buhay, still ka lang, chill ka lang. You bear the pain in anguish. Pero, ang ibig sabihin, you wait in the presence of the Lord. Amen. Yung susunod, Another word. Hebrew word, gava, Gava. meaning to bind together by twisting, To to collect, or to expect, To wait. to wait. Yeah, ang spelling yun is G-A-V-A-H. Yan ho, another Hebrew word. Sa Psalm 40 verse 1 sabi, I wait patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry. Yan. Kaya yung bind together by twisting, to collect. Ibig sabihin, likumin mo yung sarili mo, ikwan mo, panatag ka lang. Diba? Maghintay ka na tulungan ka ng Panginoon. Yan ang gaba. Yun yung attitude ng being patient na sa Hebrew, na Yun- naghihintay ka. Yun yung andila mo, pagbuhulin mo na. Twisting, yung, oo. yung rope with 3 tire. Pinipit Pinipili. na pinipit yung Oo, kumbaga. daliri mo. At ang sabi doon sa Psalm 40 verse 1, hindi ako mag-uusap. Hindi ka magsasalita. Pigil na pigil ka na. I wait Patiently. Hindi ito yung pigil na pigil sa galit, sa inis. Hindi, oo. Ito yung paghihintay ng tamang panahon sa desisyon ng Panginoon, hindi ikaw. Oo. Hindi May tamang panahon, may tamang okasyon. Hindi Alam yun. mo, Oo. Lord, yan o. I Kasi, wait patiently for the Lord to help, help me. And He He turned turned to me and heard heard my my cry. cry. Oo. Yun. Kay Lord ka magsumbong. Kasi hindi nakatitiyak ka kasi na lahat, na the Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and lifts everyone who calls upon the name of the Lord. Hindi siya bingi, mga kapatid, para hindi tayo marinig. Lahat yan. Kaya, meron rin sa Greek word, hindi ba? Ito, madalas na nating marinig ito. Ang patience sa Greek word ay Hupomone. Yan, Yan. hupomone. Hupomone. Mhm. Abiding under. Parang Nananatili ka. alam yung submarine Aha, yeah, oo. na doon lagi sa ilalim, hindi lumulutang Hindi yun. lulutang yan kung hindi kailangan. Denotes a cheerful endurance and constancy in Trials, Yan. yes. Cheerful habang Oo. nasa Kaya nga yung sabi ni Paul, hindi ba? Di ba? Rejoice always, and I say again, rejoice in all circumstances. Kasi sabi nga, nasa trial ka, and yet, sabi ganun niya, you are cheerful, endurance. Meron kang paghihintay na nakangiti, maluwag ang puso mo. Amen. Tagalog, kung tawagin ko ito, matatag ka. Matatag. Magpakatatag ka. Mhm. At yan nangangahulugan ng isang tao. In spite of trials, Aha. in spite of everything na nangyayari sa buhay, cheerful ka. Cheerful endurance na talaga. nagtitiis talaga. And constancy in trials. Another Greek word is makrotomia. Tomia. Makrotomia. Makro at saka tomia. Yan. Ang meaning is forbearance, long suffering, fortitude, and by faith and makrotomia, we inherit the promises of God. Ibig sabihin, ang faith mo and patience, we inherit the promises of God.
Ano Yeah. sa Tagalog ang Sa pinakamaganda naman? Isaiah meron ganyan na faith that is firm is also patient. Alam mo, Di ba? maganda Oo. sa Tagalog dyan. Mhm. Magpaubaya ka na lang. Paubaya. Oo. Forbearance. Magpaubaya ka. Aha. Hayaan mo siya. Para sabi, hayaan mo siya. Hindi ito yung nag-ano ng mali, dapat yung tama. Hindi eh. Hayaan mo siya. Amen. Marirealize din niya kung tama O mali siya siya. o Mali. mali. Kaya sa Hebrews 6:12, ang sabi po, then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. So, hindi tayo katulad ng mga iba na pero tayo ay susundan ang example na ipinakita ng Panginoon at ganun din ang mga pinakita ng yung mga heroes of faith, di ba? So you will inherit God's promises because of our faith and endurance. Hindi Mag- ito yung, hindi ka concerned. Oo. Magkasama palagi yung faith and endurance, hindi nga. Faith and patience. Palagi kasi ang ang isa sa synonym ng patience is endurance. Ang pagtiyatiyaga at hanggang huli, di ba? Endurance mas longer eh. Actually, pag tinagnan mo eh. Patience, pag kuwan lang yan eh. I am patient. Parang, sige, maghihintay ako. Naghihintay, patient. Pero yung endurance, mas longer eh. Forbearance, fortitude nga eh. Kumbaga parang long patience. Longer yan. Kumbaga, yan. Kaya sabi nga ganun doon sa binasa natin, you will not become spiritually dull and indifferent. Hindi ka, yung Not concerned. Oo. Concerned ka. Oo, yung magiging empathic ka, hindi ka apathy. Yan. Patience is one of God's defining characteristic. So, we bear in mind that our Lord's patience brings salvation. Yun nga yung kanina ko pa sinasabi. Kung hindi naging matyaga ang Panginoon sa atin, magkaroon kaya tayo ng kaligtasan? Di ba? So, I am enough. So, I am enough. Walang Kulang. sa Walang, buhay ko. kaya maawit mo, walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito, walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang pagkat si Kristo'y nananahan dito. Yan yung presensya ng Panginoon. Yan ang magbibigay sa atin ng kasapatan sa lahat ng ating pangangailangan. Di ba? Kaya, kwan yun. It brings salvation. 2 Peter 3:9, sabi yan, the Lord isn't really being slow about His promise as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed but wants everyone to repent. Grabe, di ba? Ang ibig sabihin, hindi, di ba kasi dito sa 2 Peter 3, sabi niya, akala ko ba darating na silang sinasabi mong Lord? Ba't hanggang ngayon? Wala Tagal. tagal na. Dami-dami nang nangyari. Ganun nga. Hindi ba? Hindi, mga kapatid. Gusto niyo bang dumating na si Lord? Handa ka ba? Hindi ba? Yun na nga eh. Very patient si Lord eh. Naghihintay nga siya. Gusto niya lahat tayo maligtas. Ilang attitude natin ng tagal naman. Oo, Yun yung lang. ganon. Ayaw nyo ba nun? Para Nagiging ka patient. umorder sa restaurant. Oo, talaga. Tagal naman. Ano ba yan? Alam nyo, talagang napakabait ng Panginoon. Kung hindi talaga siya naging matyaga sa atin, palagay ko lahat tayo, ilang kaya lang ang maliligtas, ilang kaya lang, sa ngayon lang nakita mo, sa lugar nyo, sa lugar na, sa amin lang, doon, ang dami, nagpakain ka, tapos i-invite mo sila, inihayag mo ang salita ng Diyos na hayag, parang kwan yun parang evangelization yun ganon. Pero, tignan mo, pagbalik, wala ka ng pakain, ilan lang ang darating? Wala na. Hindi ba? Ganon yan ang Panginoon. Pero alam niyo po ba, later, you will see some fruits. Kasi may kapangyarihan na salita ng Diyos. Hindi man ngayon sa panahon na to. Later, hoy, sister, alam mo ba, yung ganon, yung bahay niyo, ganun ganito.
That is after 10 years. Saka lang, hay, totoo, nakarating ka ng ganun, oo. Saka lang siya, ngayon ko lang nalaman na totoo pala yung sinasabi mo. Kaya napakaganda na itong patience na to, huwag ka lang mainip. Kung ang Diyos ay naging mapagpasensya sa'yo, naghintay sa'yo, ganun din tayo sa pag-share mga kapatid. Huwag nating hintayin agad-agad na may resulta. Dahil ang resulta ay nasa panahon ng Panginoon. Sa verse 15 dito sa 2 Peter 3, sabing ganun, and remember, Our Lord's patience gives people time to be saved. yan, Naghihintay siya ng nagbibigay ng oras. Oras. Bagal-bagal ng growth nyo. Oo. Kaya, Ikaw, oo nga, alam nyo, yun ang maganda doon eh. Totoo lang, katulad ko, 1983 ako nagsimula sa Comfy. Hindi ko masasabing totally maayos na ako. Marami pa rin, hindi ba? Pero ang kagandahan doon, manatili. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Kasi hindi mo makikita ang Remain resulta. or abide. Remain. Abide in the Lord. Hindi mo makikita ang resulta. Hindi mo makikita yung napakagandang ginagawa ng Diyos. Kapag ka ikaw, hindi ba, sa halaman na lang. Sa halaman. Pagka ang halaman, palagi mong inililipat ang tanim. Anong mangyari? Ikaw maghahalaman ka. mamamatay talaga yun. Oo, hindi ba? Hindi Hindi kung siya mamunga man, hindi tatagal. Oo, hindi Ang siya. pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan. Oo. Peter was writing about salvation here. Yun, dito sa 2 Peter 3. But our salvation is only the beginning of a lifetime transformation and Change. Yes. Totoo yan. ito yung metamorphosis. Yes. Yan lang ang simula. Nung pagtanggap mo sa Panginoon, nagsimula na ang salvation mo. Yan lang ang sa panimula, mga kapatid. Kaya yung wag mong agad, yun nga yung tinatawag nating sanctification. Yun yung I am saved, I am being saved, and I hope to be saved. Yun ay araw-araw. Andyan na yan, naibigay na ng Panginoon. Pero meron pong proseso talaga, mga kapatid. Kasi, tandaan natin, iba-iba tayo. Iba-iba ang ating pinagmulan, iba-iba ang ating naging experience nung nakaraan, yung ating lumang buhay. Iba-iba ang dealing ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Talagang iba. Kaya ngayon ay it is a lifetime of transformation and change. Lifetime. Until the Lord comes, until the Lord tell us na, your time is up, pass your paper, finish or not finish, uwi ka na, your time is up, uuwi ka na sa Panginoon. Binibigyan ka talaga ng pagkakataon. So, Yung transformation or change doon sa buhay natin, binabago yung ating kaisipan, unang-una. Pangalawa, yung ating mundong ginagalawan, huwag ka na muna roon sa magulong buhay, magulong mundo. At pangatlo, yung ating destiny, nakikita mo, you are my destiny, O Lord. Yes. Yung tatlong bagay. Oo. Kaya yung God's patience leads us to our salvation and continues to lead us into all God has for us. Kaya sabi na, kompleto tayo kay Lord. Yes. Wala ka nang hahanapin pa. Complete, no more, no less. Less. Kasi- Pag si Lord ang nasa iyo, He is Complete. complete. Kaya, wala oo. ka nang hahanapin pa. Kasi yung biyaya niya palaging sapat di ba? Kaya, biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad pag-ibig mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Kaya yung ating salvation, mga kapatid, kumpleto yan.
Kumpleto, Ricardo. Hindi po nagbibigay ang Panginoon ng konti-konti lang. Yan, salamat sa Diyos. Kaya meron tayong mga tanong ngayon bago tayo tuloy-tuloy magpatuloy. Kasi nandun pa rin tayo sa patience pa lang. Wala pa dun sa enough. Sabing gano'n doon. Have you seen God's patience at work in your life? Nakita niyo po ba, Minister Arnold, nakita mo bang yung patience ni Lord sa'yo? Sobra-sobra. Gumalaw na sa buhay mo. Sobra na. Masyado talaga. Years Kasi of waiting. iba-iba talaga ang... Pero hindi pa rin lumalaki. hindi, yung- hindi kasama yung oh, yes, lumakwan na. Spiritual, yes, I know. Kasi Paglalim, pag hindi ka pa naman, ay talaga namang, ewan ko na lang. How does God's patience enable you to be more patient with yourself? With yourself, yung sa sarili mo. Kuminsan tayo mismo nandidisappoint sa sarili natin. And with others, di ba? Paano ba? Paano mong nakikita na yung patience ni Lord na inimbaw? Sabi niya, you cannot give what you do not have, di ba? That unless you receive the patience of God, you cannot give it to yourself and to others, hindi ba? Kaya yan, sabi nga, paano mong kaya nga kanina yung inawit nating biyaya niya yung sapat, yung awat grasya ni Lord, yung mercy niya, yung grace niya, sapat-sapat yung binigay sa atin para makaibig tayo. Maibig natin yung sarili natin at maibig rin natin ating kapwa. Di ba? Love your neighbor as you love yourself. You cannot love your others unless you love first yourself. Ayan. Do you ever struggle with thinking that you are not enough? Why and why not? Ito na. Kasi doon sabi ganito, how does God's patience enable you to be more patient with yourself and with others? Alam, patience na ito, ano ito eh. This is an ongoing process. Huwag naman natin sabihin na, ongoing yan, hindi. Ang kailangan, ongoing but with progress. Yan. Yes, oo. Kasi kuminsan ginagawang excuse na lang eh. Sister naman, hindi pa naman ako perfecto, ongoing pa si Lord sa akin. I'm being saved and I hope to be. Yes, walang problema Pero- roon. Yun yung, kami sa insurance, meron kaming tinatawag na, ano yun, alam mo yung mga mababangga na, yung madalas mo sinishare, Ano, ano yun? The right of yun, doctrine of last chance. Last clear chance. Meron nung tinatawag na doctrine of last clear chance. Kung sino unang nakakita. Yung kasi kung sa kahit na ikaw ay nasa right of way, pero nakita mo na yung sasakyan na mabilis na dumarating, kahit na nasa right of way ka, magbibigay ka para mo mapigil yung aksidente o ano pa man. Ganon din po dito sa atin sa patience. Hindi mo sasabihin na, I'm still gone. Alam mo na eh. Alam mo, kaya mo maging matyaga. Yun yung tinatawag na magpasensya. Yield to the right yes. of way. Yes, mag-yield ka. Ganon din sa ugali natin. Alam mo eh. At saka kilala mo yung tao. Medyo mahina emotionally. Di ba? Yun yung last clear chance. Meaning kilala mo siya. Alam mo na. Pag nasa freeway ka, Oo. papasok ka sa loob, kung ano yung bilis noong naroon sa loob ng freeway, Yun din ang you yield right of way, and after that, sabayan mo siya ng speed. with Caution. yung speed mo at saka speed niya, Magsasabay na. pareho na. Oo. Pareho na kayo ng pacing. Ganon din yun. Ganon din sa mga ugali natin, mga kapatid. Hindi ba? Kita mo na. Alam mo naman, meron talaga mga tao na mas madaling makakomprehend. Hindi ba? Meron naman ganon. Meron talagang mahina. Lalo na kung hindi naman nakapag-aral. O pagkatapos pagagalitan mo. Yung ipapantay mo sa... yun nga. Minsan... Kalbo na lang.
Hindi ako may Wala. sabi noon, ha? Oo. Wala kang masasabunat sa ganun. Sa wala ng buhok, sasabunutan mo pa. Hindi ba? Ganun. Kumbaga parang, sabi nga ganun, yun yung empathy. Di ba? Yung empathy. Ilagay mo yung sarili mo doon sa tao. Kung ikaw ba ang taong hindi nakapag-aral, mauunawaan mo kaya yung sinasabi ng taong matalino at nakapag-aral? Hindi. Kaya wag mo isabay. Yun nga yung sinasabi na ni Pastor Fred, mag-slow down ka muna. Pagkatapos, pagka natuto na, sabay na kayo. Yan, yung sa spirituality lalo na. O, paano mo ngayon i-guide mo. Guide natin. Kasi yung spirituality ng tao, iba-iba rin ang kanyan, ang degree. Iba-iba rin ang degree. Kahit na napakatagal nang uma-attend ng prayer meeting, what if? What if? Mahina ang pandinig. Hindi ka naman Diyos na baguhin yung mga Oo, tao. yeah, remember, we cannot pray the role of God. We cannot play the role of God. Ang progress natin ay ang Panginoon pa rin ang nagbibigay niyan. Kaya napakaganda talaga na nauunawaan natin, nakikilala na natin yung sarili natin. Yung ano man ang attribute ng Panginoon, nakukuha na natin di ba? Now we are being patient with everything, with everyone na ating nakakasalamuha, na nagagawa. At sumasaya na ang buhay mo, hindi ba? Kaya sabi nga, para sumaya ang buhay mo, huwag kang mag-impose ng bagay na hindi naman nila kaya. O kaya, sabi nga nung hipag ko, yes, don't expect too much. Kasi sabi ni Minister Arnold, huwag mong i-expect yung brain mo ay katulad ng brain niya, hindi ba? At saka yung pamamaraan mo, pamamaraan niya rin. Hindi ba? Pareho tayo. Kaya napakasarap na nagkakaunawaan. Masaya, di ba? Pare-pareho tayo. Masaya. Hindi ba, Pastor? Kung hindi ka, ay nako. Patay, bata ka. Kuwan kami. O, ito Practice na ganito. practice po namin yan. Di ba? Yung boses, alam mo, di ba? Oo. Kuwan Yung niya. boses niya, talagang Mataas. high pitch. Soprano Pero hindi ko hinahanapan ng bumaba. Kasi kapag hinahanap mo siyang bumaba ng boses, May sakit ako. hindi siya yon. At saka may sakit ako. Oo, di ba? Tatakot ka na doon, di ba? Oo. O yun. Ganun Tsaka yun, yung- mga kapatid. At saka yung use of language. Yes. Doon sa probinsya, iba yung mga language doon, iba. Yan. Mabanas. Oo. Mabanas. Oo, kasi ang mabanas sa San Pablo, mainit. Oo, mabanas, mainit. Pero dito sa atin sa Manila, ang mabanas nakakainis ka. Oo, para kang insulto 'yun. Oo, hindi ba? Pagka sinabing para kang naiinis ako sa'yo, parang hindi ako komportable na nandiyan ka sa harap ko, mabanas ka, yan. Hindi niya gusto ng presensya mo. O, kaya nga, depende di ba? Kaya, sa ibang lugar naman, kaya nakakatuwa. meron di ba? iba, ano yun? Ano? Damuho ka. Oo. Wala sa kanila. Wala sa yun. kanila. Oo. Wala. Pero nakakatuwa, hindi ba? Kaya ka para sumayang buhay mo, i-appreciate mo ang lahat ng ating differences, hindi ba? Yun yung sinasabi na Pag kailan, may dialogue talaga. may dialogue. Oo. Kasi pag dialogue, dalawang, Oo. may dialogue ang tao para magkaunawaan at magkasundo ayon doon sa nais ng Diyos sa atin. Kasi siya I am patient. Amen. Kaya tayo naman enough. Tama Thank you, na Lord. sa akin sinod. Oo, kasi talagang alam mo, isa sa talaga is para sa umaga pa lang, isa sa prayer na napakaganda, yun nga yung binasa natin doon sa James. Lord, put a hedge on my tongue so that I will not say things that will hurt people, that will hurt anybody whom I talk to. Yeah, lagyan mo na ng, anong tawag yung hedge? Lagyan mo na ng bara. Lagyan mo na ng Zipper. zipper. Lagyan mo na ng zipper. Zipper our mouth. Ganun pa lang, ganun, sa simula pa lang, para sumaya ka, para masaya. At wag na tayong
Oo, yun na nga eh. Pagka talagang naghahanap ka ng perfectionism, pag naging perfectionist ka, ay ang lungkot. Ang lungkot kasi wala Kasi nga, namang perfectong tao. Pag ikaw ang laging bida, Oo, yun pa. yun laging nasa comfort zone ka. Oo. Pag ako to, pagdating, ako nasusunod dito. Ang tawag doon sa Lording over the flock. your flock. Oo, yun. Ngayon, kailangan sa atin, yung comfort zone, umalis ka muna. Hindi ka naman ninanakawan o hindi ka naman pinapalitan. Pero ang ibig sabihin, bumaba ka muna. Oo, nakikita mo You give yung... way to other people kasi baka hindi ka nauunawaan. Amen. Paunawa ka sa Kanya. Kasi ang Diyos ay maunawain. Amen. And that is enough for me. Praise God. Yan. Kaya, ngayon, para tayo ma-achieve natin na maging enough o maging sapat ang ating buhay, may mga pamamaraan paano madidevelop yung patience, yung katyagaan. How is patience develop? Kasi yung para ka maging enough, we cannot achieve that unless we develop our patience. Diba? God is patient, di ba? So we are enough. So how can we have the patience of God, yung attribute ni Lord na pagiging matyaga, ay mapunta sa atin, ma-practice natin. Sa Romans 5:3-4, ang sabing ganon, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develop strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. So napakaganda na maka-develop natin yung patience nato, sabi niya, at itong patience nato ay magde-develop ng kalakasan, strength of character. Lalakas yung iyong ugali, magiging naku, talagang itong tao na to, dati mainitin ang ulo, dati mainipin. At yung ating yung karakter natin mai-strengthen and confident of hope of salvation. Kaya napakaganda na ma-practice natin, sabi nga niya, we can rejoice. Matutuwa tayo, we can rejoice. So in short, So, sabing gano'n dito sa kwan we can rejoice if we run into problems or trials, di ba? rejoice. God is developing something good for me. Yes. Merong magandang Ginagawa ginagawa si ang Lord Diyos. sa akin. Oo. Kaya ako ay sumasaya. Yes. Kaya In itong spite patience of nato, trial na yan. oo, napakahalaga ng patience, especially when we run into trial or difficulties in our life. Kasi kung hindi, yun na nga, yung isang itinuro sa akin rin ng Panginoon lately, sabi nga niya, you try to listen first. Huwag kang mabilis na magsalita. Yan. Makinig ka muna. Be patient to listen. Kasi kapag ka nakinig ka, dun ka makakarinig sa Panginoon. Kasi mamaya may sinasabi na ang Panginoon, hindi mo, dahil nga daldal ka ng daldal, ang busy-busy mo na, kung ano-ano yung mga sinasabi mo, hindi ka tuloy makarinig, hindi ba? Yun yung natatuwa nga ako. Meron kami mga magiging first hour dun sa aming pinupuntahan na chapter, convict chapter. Yun yung mga sacred rest. Isa po sa sacred rest na tunto ako is sensory rest. Ipapahinga mo yung tenga mo, pahinga mo yung mata mo, pahinga mo yung bibig mo. Yan yung lahat ng senses mo, ipahinga natin. Physically healthy. Meron pa social rest. Oo, yung social rest kasama. Meron talaga, Oo, meron. ang dami nga, marami siyang rest, physical rest, mental health. At saka na natin yan. Marami pa yon. Isisiris na natin Pero ito. isisiris yun in case, pero yun ay pang first hour namin sa isang ating combi chapter. Pero napakaganda na itong patience nato ay nauunawaan natin na pinapapractice sa atin ng Panginoon para tayo'y magtagumpay at magkaroon ng kalakasan in case we run into our trials or whatever problem we have. In order to glory in tribulations, anong gagawin natin? In order to glory tribulation, we must thank God for them and rejoice in the benefits that He designed them To produce. to
produce. Kailangan Yan. may pagbabago at may prutas talaga. Para maluwalhati ang Panginoon, alam niyo, sabi nga ganon, magpasalamat tayo sa Diyos para sa ating mga tribulation o yung mga ating mga paghihirap na dadanasin at tingnan natin yung benefits o yung ating yung ating mapapala o magiging blessing na dinisign. Disappointed. Hindi ka Oo, dinisign ni Lord yung mga tribulation na yan para tayo ay turuan, para tayo ay makapag-produce ng karakter na gusto niya. Alam niyo kung bakit? Totoo lang, totoo na naman yung salita, totoo. Kasi kuminsan, pinadadaan tayo sa mga pagkakataon na napapahiya tayo. Napapahiya. Totoo naman yan, di ba? May mga okasyon na ipapahiya ka ng Panginoon yung merong mang-iinsulto sa'yo. Oo, mangyayari yon. Pero ano yung ipoproduce sa'yo ni Lord kapag ka ikaw ay hindi nag-retaliate, naging patient ka para ikaw ay unawain yung taong gumawa sa'yo na yon at hindi ka nagsalita ng kahit na ano. Ano ipoproduce sa'yo nun? Humility na yan, napakahalaga. Alam nyo, napakaganda nun. And later on, makikita nyo, ikaw ang tagumpay. Mag-glorify, masasabi, ay tunay na Kristiyano to. Imagine mo, minura na. Diba? Makikita mo talaga yun di ba? Kasi kapag sabi nga gano'n, wag mong kunin ng example ng ibang tao. Ang kunin mong example si Lord. Si Lord kung ano-ano na sinabi, ano nang ibinintang. Lalo na ngayon, magmamahal na araw. I-contemplate natin yan. Dinuran. Sinaksak sa tagliran. Pinutungan ng koronang tinik. Humihingi ng tubig. Iniwan ng mga disciples. Binigyan ng wala binigar. Oo. Binigyan ng abdo. Nako. Oo. Talagang nakapagtiis. Amen. He is patient. At yan ay nag-produce ng napakagandang resulta ng salvation natin na ay naligtas. So this all na pinag-uusapan natin hanggang doon kanina, this will not lead to disappointment because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts Amen. with love. Romans 5:5. Sabi, kasi hindi yan yung sinabi ni Pastor. And this hope will not lead us to disappointment. For we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Alam niyo, totoo yun. Yan na naman si totoo. Talaga naman nasa totoo tayo. Kasi kapag ka ang pag-ibig ng Diyos na pinunla sa atin, yung banal na spirito na naramdaman mo, di ba? Ito po yung pag-ibig ay mararamdaman mo, yung kapag ka gumalaw ang banal na spirito sa buhay natin, the Holy Spirit will fill our hearts with love. Naranasan, kaya ko po nasasabi sa inyo yan, naranasan ko po ito. Nung pong ako inassign, nung nagtatrabaho pa ako, inassign po ako ng boss ko na mag-audit doon sa isang kumpanya namin. At doon sa pag-audit ko, medyo marami akong nasagasaan ng mga ahente na nag-produce po ng malaking account sa bawat isa sa kanila. At yung iba po ay, kumbaga, nasuspend, napasara, napahinto ang kanilang operation. At anyway, under process yun, ganun. Nagkaroon kami ng isang Christmas party na kinumbida pa rin naman sila at with the hope na ma-restore yung relationship kahit na lumabas na gano'n ng audit, pero still, hindi naman namin totally na tinanggal sila o ano pa man. Pero yun na nga, nakikipag-usap na paano isa-settle at kung paano magkakaroon ng restoration yung kanilang relasyon sa kumpanya. Pero pagdating po doon sa party, instead na maging masaya yung attitude, mga greetings, may isang ahente po talaga, very bold po siya talaga, na naapektuhan doon sa ginawa kong pag-audit. Alam niyo po ba, dinuro ako, right there and then, ang daming ahente, andun po yung presidente namin, lahat po sila nandun. Dinuro po ako, sabi gano'n sa akin, party po ito ha, Christmas party. Sabi niya, ikaw, Mrs. Francisco, ganun, lahat na po sinabi. Alam niyo, habang nagdinuduro ako na lahat na ng masama ay sinabi sa akin,
Alam niyo po bang nabingi ko, hindi ko narinig. Wala akong narinig. At nakaramdam po ako ng napakalamig. Napakalamig. Kasi, Lord, napaganon kasi ako nung nanduro siya. Lord, parang nag-cry na agad ako kay Lord. So, yung kanyang akusasyon, wala akong naramdaman, wala akong narinig kasi hindi pumasok sa, para ako mag-produce ng hate o whatever, para ako mag-retaliate. Alam niyo, nasabi ko, pagkuha ko po ng mic, sabi ko, ayan, nailabas niya na yung sama ng loob niya. Sabi ko gano'n, salamat sa Diyos. Gumanon po ako. O sige, baka naman patawad na lang kung meron man akong nagawang kasalanan sa inyo. Gumanon po ako at alam ko, meron pang mga iba dito na nasagasaan. Pero alam ko na aayusin ni Lord yan. Gumanon po ako. At yung ng banalas, pero sabing ganun po nung ibang ahente na na-concern sa akin, ang pula-pula ko raw po. Sabi ka, uy, okay ka lang nila, okay ka lang. Pero napakabait ng Panginoon. Ganun po ang banal na spirito. Sinild ako ni Lord right there and then. Kaya itong Romans 5:5 na to, buhay na buhay po sa akin during that time. So, ito po yung ginagawa ni Lord para hindi tayo mawala sa pag-ibig niya. Patience is letting God choose the time for reaping the fruit of our labor. Yung time na, yung fruit of our labor na sinabi, kasi yung pakikinig ko ng salita ng Diyos, every prayer meeting, yung po ang nagbago sa akin. Para hindi ako mag-retaliate. Alam ko kasing na-offend sila dahil doon sa ginawa kong audit. And yet, sino ba naman ang matutuwa sa iyo, di ba? Kaya lang, instrumento ka kasi inutusan ka ng kumpanya. Ginawa mo ang trabaho mo, pero yun na nga, pero hindi yun naman ang naging dahilan para ka naman magalit at talagang lalo mo silang duruin. Sasabihin mo, hindi, gagante ko. Hindi po. Napakakuan. At later, naging kaibigan ko po sila lahat. Yun rin naman ang magandang naging resulta. Nagkasundo-sundo niya naman at salamat sa Diyos. At least, naipakita natin ang pagiging tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng pagiging matyaga ka sa pakikinig at hindi ka nagre-retaliate agad. Isa yon sa meaning ng patience, hindi ba? Hindi ka nagmamabilis. Yan. So patience brings peace. Peace. Yes. Kapayapaan. Mhm. Proverbs 15:18. A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms quarrel. Yan, di ba? pinakamaganda. Praise God. Talaga, kapag ka ikaw patient, ikaw ang nagiging instrument for peace di ba? Yung ano man ang pagkakagulo, di ba? A patient person calms a quarrel. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para kung ano man ang pagkakagulo, nagkakaroon ng pagkakasundo. Thank you, Lord. Okay. And also, patience brings endurance. Pastor. 2 Corinthians 6:4. In everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardship and calamities of every kind. Purina. Lahat. Thank you, Lord. Dadanasin mo Alam nyo, talaga. ito'y para sa aming manggagawa rin. Di ba? Sabi nga, in everything we do, we show that we are true ministers of God. Sabi nga na, pagka sinabi mo kasing minister of God, ito yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, ito yung mga humahayo. At sabi nga nun, pagka patiently endure troubles, hindi kami exempted po sa trouble. Mga manggagawa namin, nagkakaroon rin ng iba-ibang problema yan, mga kapatid. Mayroon pong problema sa asawa, nagkasakit, may problema sa anak na ganito, ganyan. Maski coordinator, meron yan. Oo, lahat tayo, mga coordinator, lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, lahat na tumanggap kay Kristo, magkakaroon tayo, mapapakita natin na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, mga tunay na tagasunod ni Kristo, kung tayo po ay may katyagaan na nag-i-endure ng mga trouble, hardship, and calamities of our life. Hindi natin nagiging makikita mo sa countenance natin na hindi ka bagsak na bagsak para ang mundo wala ng kwan. Parang
pinasubalian mo ang salita ng Diyos kasi kapag ka nakita sa'yo yung walang kapag-asahan, di ba? Paano ka makakakuha ng tao kung ikaw mismo, nakita mo, kaya nga yung si Pastor Romy na lang, naputulan ng paa na ganun. Pero makikita mo ba, tuwing dinadalaw natin si Pastor Romy, masaya, hindi ba? Kaya makikita mo yan na nakaka-encourage ka. Ang dami nang nangyari kasi hindi tayo exempted mga kapatid sa ganyan sa troubles. Hindi porket ikaw ay manggagawa na ng Panginoon, hindi ka na magkakasakit. Si Pastor Fred, hindi ba na-operahan? Lahat po tayo. Lahat po tayo. Meron pong ganyan. Pero ang sabi nga ganon, in everything we do, we show that we are true ministers of God if we patiently endure troubles. Patiently. And patient endurance helps you to do God's will. Magagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon. Hebrews 10:36, patient endurance is what you need now. So that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Yung matitikman mo, in spite of every trouble, kung ano man ang makita mong nangyayari sa buhay mo, marireceive mo yung reward. pangako ng Diyos Yung pangako sa iyo. ng Diyos. Amen. Hindi kita pinababayaan. Baka Praise akala God. mo pinabayaan kita. Hindi. And, Mahal kita. Amen. I am the same Yesterday, today, and forever. Kailangan lang magkaroon ka ng patient endurance. And patient endurance helps us become mature believers. Ayan. Yan. Ano yan? Tumatanda. Hindi. Hindi po ito yung tumatanda ng paurong. Hindi Hindi ba? po ito. Ibig sabihin, Pasulong. may karapatan ka na kasi nakita na yung pagbabago eh. May karapatan ka nang i-share ang mga kabutihan ng Panginoon sa iba. So, if we have all this that is developed in us, we can say that we are now enough. So God is realistic with all of us. He teaches us for sure, but His concern is our well-being and our growth. So now we can compare to some standardized idea or where we should be by now. Ngayon po, that we are enough, nagiging realistic, God is realistic with all of us. Nagiging makatotohanan na talaga kung ano ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayan. Amen. At bago natin i-wrap up ito at napakarami pa po namin gustong sabihin pero meron na po tayong gustong batiin muna na kanilang nagbe-birthday ngayon, February 26. Ito po ay si Sister Erlisa Cabrera, Brother Kagawad Nixon Ribo, and Brother John Marasigan, Sister Precious Toralba, Brother Carl Besite, and Brother Aaron Besite. Yan. Purihin na Panginoon. Sige, happy birthday, Brother Bong. Pakibati sila. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Purihin ng Panginoon. Happy birthday mga kapatid. Now, we will end up with a question bago mag-pray si Pastor para sa ating closing prayer. Ang question po, do you ever struggle with thinking that you are not enough? Meron ka bang hindi mo ba mapaniwalaan na ikaw ay sapat dahil sa pag-ibig ng Panginoon, Pastor? Sa Psalm 8, ganito po.
O Lord, our Lord, your, your majestic name fills the earth. Your glory is higher than the heavens. You have taught children and infants to tell your strength, silencing your enemies and all who opposes you. When I look at the night sky and see the work of your fingers, the moon and the stars you set in place. What are mere mortals that you should think about them, human beings that you should care for them, yet you have made him only little lower than God and crowned them with glory and honor. Kung may alinlangan, kung may pag-aalinlangan pa na hindi tayo mahal ng Diyos, tandaan natin, ang kanyang pagkakalikha sa atin ay kawangis niya at mahal na mahal niya tayo. We are enough to God and He is patiently waiting for us to change and come to Him completely. Yeah, dun sa Psalm 8 na paborito ni Pastor. Sabi, what is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. You crown him with glory and honor. You crown him with glory and honor. O Lord, our Lord, how faithful is Him. You're faithful in all the world. Purihin ng Panginoon. Tandaan natin, mahal na mahal tayo ni Lord at tayo ay special sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Pastor Fred, sa ating closing prayer. Manalangin po tayo, mga kapatid. Huwag tayong mag-aalinlangan sa pag-ibig ng Diyos na inaukol sa ating lahat. So, God is enough for us. He is patiently waiting for us to change and come to Him completely. Growing, knowing Him, serving Him, loving Him. Salamat, Panginoon. Kami ay binabago mo habang kami naglilingkod sa iyo. Thank you, Father, for the power of the Holy Spirit na nasa amin at hindi aalis kailanman, na nagsasabi sa aming, go ahead. You are mine. And I am yours. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Magtatapos po tayo sa isang repeat new song of the week entitled Mananatili, composed by Sister Mitzi Jokno. God bless everybody and see you again next week. Thank you, Lord. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw
Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the